Pinaliwanag ng isang teaching advisor na ang entrance daw patungong catacombs ay nakahiwalay sa totoong mundo. Kapag nakapasok ng araw sila sa loob ay ang daan din lang na kanilang pinasukan ang tangi nilang pwedeng labasan. Ang dakong timog ngaraw ng entrance na karugtong ng Magic City ay nababalot ng karagatan. Ang mga nilalang ngaraw sa norte ng catacombs ay 1,000 kilometro ang layo sa kanilang kampo. Ang layo naman daw ng silangan at kanluran ay 5,000 kilometro at 13 syudad ngaraw ang nakatayo sa lugar na ito. Sinabi ni Fang Ping na ibig sabihin daw pala noon ay halos kasing laki na ng kalahati ng kanilang Sinunation ang laki ng catacombs na nakalagay sa Magic University. Sumagot ng oo ang teaching advisor, base nga raw ang datos na ito mula sa hindi pa nila natatapos na imbestigasyon. Naisip ng ating bida na napakalaki nga raw pala nito. Tinanong ni Fang Ping ang nagtuturong teaching advisor kung may araw ba raw sa catacombs, tinanong niya rin kung paano nga raw sila magna-navigate sa loob. Sumagot ang teaching advisor na may bagay raw na parang isang energy stone ang nagsisilbing araw sa loob ng catacombs. Wala nga raw pagsikat ng araw o paglubog ng araw sa loob nito, ang pagbabago nga raw ng umaga at gabi ay nangyayari lang ng isang iglap. Ang teknolohiya nga raw at ilang mga bagay na napapakinabangan nila sa kanilang mundo ay hindi raw gumagana sa loob ng catacombs. Maaari nga lang daw silang umasa sa mga sand tables at mapa na ginawa nila para magawa nilang makapaglakbay. Napaisip si Fang Ping kung paano niya nga raw masasaulo ang lahat ng ito gayong halos magkakaparehas lang naman daw ang itsura ng mga kabundukan at puno na matatagpuan sa catacombs. Tinanong ni Fu Changding ang ating bida kung mahina ba raw ito pagdating sa mga direksyon. Itinanggi naman ito ni Fang Ping dahil ayaw niya na pagtawanan siya ng iba. Naisip ni Fu Changding na isang araw genius ang ating bida, pero mayroon din daw pala itong sariling kahinaan. Pinayuhan ni Fu Changding ang ating bida nang dapat lang daw itong sumama sa kanya kapag nasa loob na sila at baka hindi na raw ito makabalik sa sandaling maligaw ito. Sinabi ni Fang Ping na naalala nga raw niya na magkakaroon sila bukas ng isang practical battle lesson, tinanong niya si Fu Changding kung gusto ba raw nitong makipag-partner sa kanya. Pinaliwanag ng teaching advisor na nagtayo raw sila ng kampo sa kabilang dulo ng lagusan para mapigilan nila ang pananakop ng mga taga-catacombs. Ang pinakamalapit nga raw na syudad sa kanilang kampo ay ang Heavenly Gate City. Binubuo nga raw ito ng 2 milyong populasyon, na mayroong 200,000 mandirigma. Sa palagay nga raw nila ay nasa 20,000 ang mga martial artists sa hukbo ng Heavenly Gate City. Sa kabila nga raw ng dami ng mga ito ay wala pa raw sa 5,000 ang mga martial artists na nakadestino sa Magic City Catacombs. Sinabi ng isang estudyante na mukhang hindi raw pala malalakas ang mga taga Heavenly Gate City kung nakakaya ang mga itong tapatan ng 5,000 martial artist. Nagsalita ang teaching advisor at sinabi na hindi nga raw nila ito kayang tapatan, kung tutuusin nga raw ay hirap na sila para lang mapigilan nila ang mga ito. Pagkatapos nga raw nilang dumipensa ay nahihirapan na raw sila na magsagawa agad ng opensa, ito nga raw ang dahilan kung bakit hindi pa rin nila napapabagsak ang Heavenly Gate City. Kung nakakaya nga lang daw nila itong tapatan ay dapat tumawag na sila ng ibang mga martial artists sa buo nilang bansa para pabagsakin ang 13 syudad na nasa loob ng Magic City Catacombs. Ikinwento ng teaching advisor ang nangyari noong 70 taon na ang nakakaraan. Nagtipon-tipon nga raw noon ang 30 Grandmaster sa pagtatangka na pabagsakin ang lahat ng mga syudad sa loob ng Capital City Catacombs. Habang isinasagawa nga raw ito ay napalaban ng mga Grandmaster sa isang makapangyarihang nilalang na nagresulta sa pagkamatay ng 16 na Grandmaster. Nagulat ang lahat noong marinig nila ang bilang ng mga namatay na Grandmaster. Nagtanong ang isang estudyante kung may natitira pa ba raw pag-asa para sa kanila. Tinanong niya rin kung pagdepensa na lang ba raw ang tangi nilang magagawa. Sinabihan ng teaching advisor ang mga martial arts students nang wag daw ang mga itong panghihinaan ng loob dahil napakaliwanag raw ng kanilang hinaharap. Malaki na raw ang inilaki ng bilang ng mga Grandmaster ng kanilang bansa nitong mga nagdaang taon, nagpo-focus lang daw sila ngayon sa pagdepensa para bigyan pa ng pagkakataon na mas lumakas pa ang kanilang panig. Sinabi ng teaching advisor na pag-aralan daw ng mga martial arts students ang Catacombs Illustration Handbook na hawak ng mga ito. Tandaan nga raw ng mga ito ang mga itsura ng energy stone, halaman at herbs na matatagpuan sa catacombs.
Pag-aralan rin daw ng mga ito ang mga estratehiya kung paano nila mapapatay ang mga tao at iba pang nilalang na naninirahan sa loob ng catacombs. Ang pinakamagandang araw na makuha ay ang mga energy stone dahil marami itong napaggagamitan. Maaari raw itong magamit sa scientific investigations, sa paggawa ng mga sandata at maaari rin daw itong gamitin ng direkta na kagaya ng isang peel. Huwag raw ang mga itong mag-alala sa mga susunod ng mga itong cultivation. Ang lugar nga raw na napupuntahan ng kanilang panig sa loob ng catacombs ay napakaliit pa lang, kaya napakalaki pa raw ng tsansa ng mga ito na makahanap ng mga magagandang bagay. Kapag sinuwerte pa nga raw ang mga ito ay maaari rin ang mga itong makapag-breakthrough ng direkta sa pagiging isang grandmaster. Nagulat ang lahat ng mga estudyante sa kanilang narinig, hindi sila makapaniwala na posible raw pala ito. Nasabik ang lahat sa laki at dami ng oportunidad na maaari nilang makuha sa pagpasok sa loob ng catacombs. Sinabi ng teaching advisor na isang araw ito sa mga sikreto na itinatago ng kanilang bansa, kapag tumaas na nga raw ang rank ng mga ito ay mas marami pa raw ang mga itong malalaman. Hindi niya pa nga lang daw ito maaaring sabihin dahil hindi pa raw ang mga ito kwalipikado sa mga ganoong impormasyon. Kung gusto nga raw nila itong malaman ay dapat daw ang mga itong magsipag sa pagpapalakas. Kung noon ay natatakot pa ang karamihan sa mga estudyante, ngayon ay nananabik na ang mga ito na pumasok sa loob ng catacombs para pumatay ng mga kalaban. Naisip ni Fang Ping na kailangan niya nga raw basahin ng mabuti ang hawak niyang libro. Marahil nga raw ay makahanap siya ng mga bagay na nagkakahalaga ng libu-libong academic points. Sa ganoong paraan nga raw ay magagawa na niyang mapaabot sa 100 milyon ang wealth value ng kanyang system. May isang estudyante na pumasok sa loob ng mock battling center. Huminga muna ito ng saglit dahil sa pagmamadali nito ng pagtakbo. Nagsalita na ito at ipinaalam sa lahat na naroon na raw ang mga teaching advisors na nanggaling sa loob ng catacombs. Sinabi ng lalaki na lahat nga raw ng mga estudyante ay kailangan daw ngayong pumunta sa main entrance ng kanilang universidad. May 3 na agad na nauna sa main entrance ng Magic City Martial Arts University. Naroon na agad sina Tang Feng, si Huang Jing at ang isang lalaking matanda. Ang matandang ito ay si Yu Ren, ang principal ng Magic City Martial Arts University at isang peak rank 8 Grandmaster. Tumigil sa harapan ng universidad ang 2 bus at 3 ambulansya. Isa-isa nang ibinaba sa loob ng mga ambulansya ang mga martial artist na lubhang nasugatan. Sunod-sunod na rin na nagsibaba ang mga martial artist na sakay ng 2 bus. Hindi mapigilan ng 6 na martial artist ang kanilang pag-iyak habang hawak-hawak ang mga kahon na nasa kanilang mga kamay. Lumapit na ang lalaki na siyang tumayong commander ng mga nakipaglaban na martial artist. Ipinaalam ng lalaki na sa labanan daw na ito ay sila ang nanalo. Nakapatay nga raw sila ng 3 rank 6 sa panig ng kalaban, 11 rank 5 at 27 rank 4. Nabigyan nga raw nila ng tagumpay at karangalan ang kanilang Magic University at ang kanilang bansa. Napaiyak ang lalaki noong ibalita na nito na 6 daw sa kanilang mga teaching advisors ang namatay habang nakikipaglaban. Lahat nga raw ng mga ito ay hindi umatras at patuloy na nakipaglaban hanggang sa pinakahuli nilang hininga. Tinapek ni Principal Yu Ren ang braso ng lalaki at pinuri ito sa ginawa ng mga itong kabayanihan. Sinabi rin ni Principal Yu Ren na mabuti nga raw at nakabalik ang mga ito ng buhay. Nalungkot sina Fang Ping habang pinapanood ang mga pangyayaring ito. Nagsalita si Principal Yu Ren at sinabi na sabay-sabay raw silang sumaludo para salubungin ang mga nakipaglaban na bayani. Agad na sumaludo sina Advisor Tang Feng at Din Huang Jing. Lahat din ng mga estudyante ay sabay-sabay na sumaludo sa lahat ng mga tao na bumalik mula sa catacombs. Sinabi ni Principal Yu Ren na bibigyan raw nila ng magandang libing ang mga namatay nilang kasamahan at ilalagay raw nila ang labi ng mga ito sa Heroic Martyr Temple. Magbibigay rin daw sila ng pinansyal na suporta para sa mga naiwan ng mga itong pamilya. Umalis na si Principal Yu Ren para pumatay ng ilang mga kalaban sa loob ng catacombs at para maipaghiganti man lang nito ang mga namatay na teaching advisor. Nagdesisyon rin sina Tang Feng at Huang Jing na sundan ang kanilang principal. Pupunta rin sila sa catacombs para tulungan ang kanilang principal at para pigilan ito kung sakali mang hindi nito makontrol ang kanyang sarili. Sinabi ng isang teaching advisor na mukhang magkakaroon daw ngayon ng isa pang labanan sa loob ng Magic City Catacombs.
Ang kanilang araw prinsipal ay matagal nang may sakit at punong-puno na ng injuries, nangangambang araw siya na baka mas lalo pang lumala ang kalagayan nito. Bigla na lang tumakbo si Chen Yangxi noong makita nito ang mga martial artist na lula ng isa pang bus. Sinalubong niya ang kanyang teaching advisor na kakagaling din lang sa loob ng catacombs. Agad na yumakap si Chen Yangxi noong makalapit ito kay Bai Raoxi. Hindi na napigilan ni Chen Yangxi ang kanyang pag-iyak dahil nakita nito na wala na ang isa sa mga braso ng kanyang teaching advisor. Nalungkot din sina Fang Ping noong makita ng mga ito ang kondisyon ni advisor Bai Raoxi. Nagsalita si Lu Fengro at sinabi na buhay pa naman daw si Bai Raoxi kaya bakit nga raw may iyakan na nangyayari doon. Kung minsan nga raw ay napakasimple lang ng buhay at kamatayan, kung sakali man daw na mamatay siya sa loob ng catacombs ay hindi niya raw kailangan ng ganoong luha. Kapag nagkaroon ng araw ang mga ito ng sapat na lakas ay ipaghiganti na lang daw sila ng mga ito sa mga nilalang ng catacombs. Ipinaalam ni Bai Raoxi kay Lu Fengro na dito na raw niya ipapaubaya ang pagtuturo kay Chen Yangxi. Tinanong ni Chen Yangxi ang kanyang teaching advisor kung bakit ayaw na raw siya nitong turuan. Pinaliwanag ni Lu Fengro na nagkaroon daw ng matinding pinsala ang internal organs ni Bai Raoxi at hindi raw bababa sa 2 taon ang kakailanganin nitong panahon bago ito tuluyang gumaling. Sa ngayon nga raw ay hindi pa nito magagawang makapagturo ulit ng martial arts. Sinabi ni Lu Fengro na tatanggapin niya raw si Chen Yangxi pero hindi niya raw ito pasikretong poprotektahan gaya ng mga ginawa ni Bai Raoxi. Kung hindi nga lang daw naantala si Bai Raoxi ng 1 buong buwan ay dapat nakapag-breakthrough na rin daw ito sa rank 6, hindi nga raw sana ito napinsala ng ganoong kalala. Nagulat si Fang Ping noong malaman nito na palihim pala silang pinoprotektahan ni advisor Bai Raoxi sa mga nakaraan nilang misyon. Sinabi ni Chen Yangxi na hindi raw pala ito mangyayari kung hindi dahil sa kanya. Sinabihan ni Bai Raoxi si Chen Yangxi nang wag nga raw itong mag-isip ng sobra-sobra. Ang kanilang araw universidad ay sadyang nagpapadala ng teaching advisor na magpoprotekta sa mga freshmen na nagsasagawa ng mga misyon lalong-lalo na sa kanilang mga elite students. Ganoon lang daw ang pagkakasabi ni Lu Fengro dahil gusto sila nitong bigyan ng motibasyon. Sinabi ni Bai Raoxi na hindi na raw isang baguhan si Chen Yangxi kaya kailangan na raw nitong mag-ingat simula ngayon. Nalungkot ang lahat sa pag-alis ni Bai Raoxi sa pagtuturo. Hindi man ito mismo ang kanilang teaching advisor pero madalas rin sila nitong tinuturuan sa ibang mga aralin. Sinabihan ni Bai Raoxi sina Chen Yangxi nang pumasok na raw ang mga ito at pupunta pa raw sila ni Lu Fengro sa sementeryo. Habang papaalis ang mga teaching advisors ay napaisip ang ating bida kung ganoon ba raw talaga kapanganib sa loob ng catacombs. Iniisip niya kung ganoon ba raw talaga ang kapalaran ng mga gaya niyang martial artist. Sa ngayon ay hindi pa ng mga ito nararanasan na mamatayan ng mga kaklase o kakilala sa loob ng catacombs. Marahil ay malapit na silang makasaksi ng mga ganoong pangyayari, o kaya naman ay sila mismo ang siyang mamatay. Sa mga nagdaang taon ay napakarami ng tao ang namatay sa loob ng catacombs. Ang tanging naiwan na lang sa puso ng mga nabubuhay na teaching advisors ay ang galit at ang pagnanais na mas lalo pang lumakas. Ang gabing ito ay hindi magiging madali para sa mga martial artist ng Magic University. Kinabukasan ay agad na pinatawag ni Lu Fengro ang kanyang mga estudyante. Sinabi nito na nasa intermediate rank 3 na nga raw si Fang Ping at matagal-tagal na rin daw nung makaakyat sina Zhao Lei at Fu Changding sa intermediate rank 2. Tinanong ni advisor Lu Fengro si Chen Yangxi kung bakit hindi pa rin daw ito nagiging isang intermediate rank 2 gayong mayroon na itong 179 na Call of Vitality, mayroon din itong taglay na talento at hindi rin daw ito nagkukulang sa mga nagagamit nitong resources. Kung hindi nga lang daw dahil kay Bai Raoxi ay hindi siya tatanggap ng basurang estudyante na kagaya nito. Bigla na lang nag-ubu-ubuhan ng ating bida para mahinto ang pagsesermon ng kanilang teaching advisor. Iminungkahi ni Fang Ping na bakit hindi raw muna sila magdiwang para sa pagsali ni Chen Yangxi. Tumugon si advisor Lu Fengro nang hindi niya nga raw ito gagawin kaya tumigil na raw ang ating bida. Sinabihan ni Lu Fengro si Chen Yangxi nang bumalik na nga lang daw ito sa Chen Mansion kapag hindi ito nakapag-forge ng 100 buto sa katapusan ng buwan. Umalis na si Chen Yangxi para simulan na agad ang ipinagawa ng bago niyang teaching advisor. Sinabihan naman ni advisor Lu Fengro si Zhao Zumei nang pilitin daw nitong makarating sa rank 2 bago ito pumasok ng catacombs.
Ibenta raw muna nito sa tiyo nito ang minana nitong kumpanya. Gamitin nga raw nito ang makukuha nitong pera para ibili ng mga pills at nang may magastos ito sa pagsasanay sa loob ng energy room. Hindi agad masunod ni Zhao Zumei ang payo ng kanyang teaching advisor dahil iniwan nga raw ito sa kanya ng kanyang ama. Tinanong ni advisor Lu Fenbro si Zhao Zumei kung isa ba raw itong tanga, gusto rin daw ba nitong mamatay sa loob ng catacombs gaya ng nangyari sa ama nito. Sa ngayon nga raw ay mas importante na makabili ito ng mga resources para mas mabilis itong lumakas. Maaari nga raw nitong ibenta ang minana nitong kumpanya sa halagang 100 hanggang sa 200 milyon, sapat na nga raw ang perang yun para makapag-cultivate ito hanggang sa peak rank 3. Kapag nakarating na nga raw ito sa ganoong rank ay madali na lang nitong mababawi ang ibinenta nitong kumpanya. Naisip ni Fang Ping na napakayaman daw pala ng pamilya ni Zhao Zumei, halos pwede na nga raw pala itong magmeryenda ng mga pills. Pumayag na si Zhao Zumei na sundin ang ipinapayo ng kanyang teaching advisor. Tinanong ni advisor Lu Fenbro ang ating bida kung ano raw ang problema nito. Bakit nga raw bumagal ang naging paglakas nito? Sumagot si Fang Ping na naging mabilis nga raw noon ang kanyang paglakas dahil gumagamit daw siya ng maraming resources. Ngayon nga raw ay rank 3 pills na ang kanyang ginagamit at nagkakahalaga nga raw ng 40 academic points ang kada isa nitong piraso. Napakalaki na nga raw ng kakailanganin niyang pera at wala naman daw siyang kumpanya na maaari niyang ibenta. Nangangamba nga raw siya na sa hinaharap ay baka magawa na lang niyang mapabalik ang kanyang vitality gamit ang sarili niyang dugo. Sinabihan ni advisor Lu Fenbro ang ating bida nang wag na nga raw itong magdrama na mahirap lang ito. Alam niya nga raw na mayroon din itong kumpanya na pinaglaanan nito ng milyon-milyong pera. Sinabi ni Fang Ping na maliit pa nga lang daw ang halaga nito kaya sayang lang kung ibebenta na niya agad ito. May biglang naisip si advisor Lu Fenbro habang pinapakinggan nito ang ating bida. Sinabi niya na lagi nga raw siyang nirereklamuhan ni Fang Ping nang hindi siya patas magturo dahil hindi niya ito nabibigyan ng pabor. Sinabi ni Lu Fenbro na aalukin niya nga raw ang ating bida ng isang kasunduan. Bibigyan niya nga raw ito ng 1,000 academic points kapalit ng pagpatay nito sa isang tao. Nagulat si Fang Ping sa laki ng points na ibibigay sa kanya ng kanyang teaching advisor. Gusto na sana niya itong tanggapin pero gusto niya munang makasigurado. Sinabi ni Fang Ping na malapit na nga raw maging Grandmaster ang kanyang teaching advisor, tinanong niya kung paano niya naman daw mapapatay ang tao na hindi nito nakayang patayin. Tumugon si Lu Fenbro nang hindi niya pa naman daw ito ipapagawa agad sa ating bida. Maaari nga raw itong patayin ni Fang Ping kapag nagkaroon na ito ng sapat na lakas. Tinanong ni Fang Ping kung isa ba raw peak rank 6 ang tao na ipapapatay nito o kaya naman ay isang Grandmaster. Sumagot si advisor Lu Fenbro nang isa lang daw itong tao na nasa catacombs. Tinanong ni Lu Fenbro ang ating bida kung tatanggapin ba raw nito ang kanilang kasunduan, kapag pumayag nga raw ito ay ibibigay na niya agad ngayon ang 1,000 academic points. Wala nga raw siyang pakialam kung sakali mang mamatay ang ating bida sa kalagitnaan ng kanilang kasunduan. Naisip ni Fang Ping na kakailanganin niya nga raw gumawa ng napakaraming misyon para makaipon siya ng 1,000 points. Hindi pa naman daw niya ito kailangang gawin ngayon kaya hindi na raw niya palalampasin ang ganoong oportunidad. Sinabi ni advisor Lu Fenbro na kalimutan na lang daw nila ang kanyang mga nabanggit kung hindi ito tatanggapin ng ating bida. Agad-agad namang kinuha ni Fang Ping ang papel ng kanilang kasunduan sa pangamba na baka umatras pa ang kanyang teaching advisor. Naisip ng ating bida na napakabait nga raw ngayon ni advisor Lu Fenbro dahil binigyan siya agad nito ng 1,000 academic points. Agad na nagtungo si Fang Ping sa logistics department ng kanilang universidad. Sinabi ni Teacher Lee na nagkakahalaga raw ng 700 academic points ang lahat ng mga items na ipinapagawa ng ating bida, aabutin nga raw ng ilang linggo bago nila ito lahat matapos. Sinabi ni Fang Ping na naiintindihan na raw niya kung bakit sinasabi ng ibang tao na mahihirap ang lahat ng mga martial artist. Cash na nga lang daw ang ibabayad niya sa mga ipinagawa niyang items, tinanong niya kung 2.1 milyon na ba raw ang halaga nito. Sinabi rin ni Fang Ping na kukuha rin daw siya ng 65 rank 1 vitality pills gamit ang kanyang mga academic points. Nagtaka si Teacher Lee kung bakit hindi na raw tumatawad ang ating bida. Nakakapagtaka nga raw na nakahanda na agad itong magbayad. Tinanong ni Teacher Lee ang ating bida kung saan naman daw ito nakakuha ng maraming academic points.
Ipinagyabang ni Fang Ping na tumanggap nga raw siya ng isang misyon mula sa kanyang teaching advisor na nagkakahalaga ng 1,000 points. Bigla na lang natawa si Teacher Lee noong makita nito ang misyon na tinanggap ng ating bida. Tinanong ni Fang Ping si Teacher Lee kung kilala ba raw nito ang target ng natanggap niyang misyon. Sumagot si Teacher Lee ng oo, sinabi niya na ito nga raw ang kaaway ni Lu Fengro at ang kanya ring kaaway. Bigla na lang nanigas ang ating bida noong malaman nito na ang target daw na kailangan niyang patayin ay isang rank 9 Grandmaster at ang pinuno ng Heavenly Gate City. Naisip ng ating bida na naisahan nga raw siya ng kanyang teaching advisor, kinontrata nga raw siya nito para pumatay ng isang rank 9 sa halagang 1,000 academic points. Sinabi ni Fang Ping na talagang napakatalino raw ni Advisor Lu Fengro, alam nga raw nito na makakarating siya agad sa pagiging isang rank 9 Grandmaster. Sinabihan ni Teacher Lee ang ating bida nang talagang napakakapal daw ng balat nito, sayang nga lang daw at hindi nila ito maaaring gamitin sa paggawa ng mga bulletproof vest. Tinanong ni Fang Ping si Teacher Lee kung tama ba raw ang intindi niya na kaaway din ito ang pinuno ng Heavenly Gate City. Ikinwento ni Teacher Lee na 10 taon na nga raw ang nakakaraan noong patayin ng pinuno ng Heavenly Gate City ang anak na babae ni Lu Fengro. Naroon rin daw siya noong aktwal na mangyari ito pero wala nga raw siyang nagawa laban sa pinuno ng Heavenly Gate City. Bukod daw sa hindi niya ito natalo ay hindi niya rin daw nailigtas ang mga nakipaglaban niyang kasamahan. Nagulat si Fang Ping noong marinig niya na may namatay daw pala na anak ang kanyang teaching advisor, hindi nga raw nito nababanggit sa kanya ang ganoong impormasyon. Naisip ng ating bida ang pagiging matapang at labis na pagtulog ng kanyang teaching advisor. Mukhang naging ganoon nga raw si Advisor Lu Fengro dahil nasaktan ito ng sobra sa pagkamatay ng isa nitong mahal sa buhay.